Jude chapter 1. Jude chapter 1, verse 24 to 25. Okay? Basahin natin sa screen. Okay? Amen? Basahin natin ng malakas. Jude chapter 1, verses 24 to 25. Begin. Pinupuri ang Diyos sa may kapangyarihang mag-ingat sa mga mananampalataya upang hindi sila mabuhay sila lamang ang makakatakan sa kalagayan ng kakayanan. Okay. Gusto ko ibahagi ngayong gabi. There is no problem beyond God's power. Walang problema, walang pagsubok, walang pasan tayo, kahit na sinong tao, na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, walang dahilan, wala tayo ni katitinang karapatan na magtampo sa Diyos, magreklamo, o iwanan ng Diyos dahil hindi kanya tinugon. Pag hindi tumugon ng Diyos sa ating panalangin, discretion niya yan. Tayo, magpapasakop lang tayo sa kanyang pamamahala. Pero walang pagsubok kayong dala, wala tayong anumang siliraning tataglayin o pasan na hindi kaya ng Diyos resolbahan. So, sa binasa natin yan, lumalabas na again, nawala yung verse natin. Balik natin sa Jude. Again, pagka tayo may mga difficulties, anumang pagsubok, okay, tira natin kung mababalik. Sabi natin, to the only wise God who is able to keep you from falling. Okay? Pinupuri ang Diyos na may kapangyarihang mag-ingat sa mga mananampalataya. Sa English who is able to keep you from falling upang hindi sila mabuwal. Kaya, sa Diyos, dapat natin purihin, makapangyarihan siyang kayang ingatan kayo para hindi kayo mabuwal. Okay? Ibig sabihin, tayo mga tao, pagka ano man ang siliraning meron tayo, basta tiwala lang tayo sa Kanya, mapapansin nyo, yung pagsubok meron tayo, ikukwento mo lang isang araw. Nalalagpasan mo Isipin nyo, ilang taon na tayo kakasama. Tapos, may mga problema tayo niya, dala. Pero babalikan nyo, 10 years, 5 years ago, may problema rin kayo. Ngayon, nakaraos kayo Hindi nyo naman nakaraos kayo, magkukwento ko na lang. So, ulitin natin sabi ng Bible, siya ay makapangyarihan na mag-ingat sa mga mananampalataya upang hindi sila mabuwal. So, anong dahilan? Bakit tayo ay nanghihina? May alam ako hindi lang nabati sa church, nagtampon Isa nga nawala lang ang bag, wala na Di ba? Isa nga, hindi lang siya nakamayan, hindi lang siya nabati. Talagang ang pagmumukha niya, parang nilukot na 2 piso gusto niya yung makita yung gusto niya, pero sa patakaran niya. Tandaan niya, walang tao na haya ng Diyos na mabuwal. Dahil ang Diyos makapangyarihan. Meron man talata, hindi ko na naibigay kanina, Proverbs 16:7. Yan sa Bible niyo. Ang matuwid na tao, bumagsak man siya ng 7 beses, ano gagawin? Babangon siya. Fallen 7 times, rise up again. Ganyan ang tao na may takot sa Diyos. Ano man pagsubok meron ka, tumumba ka, bangon ka lang. Ang masama, natumba ka na, diyan ka na, nanatili ka na dyan. Nag-fail ka ngayon, ayaw mo nang tumino, wala kang, kahit Diyos hindi ka kayang iahon. Pero pag yung tao, na lalo ka Kristiyano, meron siyang willpower, lumaban sa pagsubok, ang Diyos, ready na mag-sacrifice, mag-rescue.
Ang Bible ho, kung titingnan ninyo, punong-puno siya ng mga pangako na hindi napapako. Na madalas, ang hirap natin tanggapin, pero ang Diyos hindi na siya nagbabago sa kanyang pangako. Gusto niya paniwala natin yung sinabi niya, at saka willing na willing siyang sundin yun. Ito pa rin yun. Bigyan ko yun ng mga sumusunod ng mga talata. Basahin natin. Numbers 23:19. Kaya sabi ng Bible. Basa. Ang Diyos ay hindi nagsusunod ng pagbabago ng isip. Ang kanyang sinasabi at pinapangako ay kanyang tutupad. Okay? Di mo? Hindi na siya sinungaling. O nagbabago ng isip. Tandaan niyo, hindi fickle-minded ang Diyos. Ang kanyang sinabi at ipinangako, tinutupad niya. Meron siyang, ano tawag doon? Word of honor. Hindi yung sinabi mo ngayon, hindi mo tinupad. Ang Diyos hindi ganon. Hindi siya sinungaling at hindi siya nagbabago ng isip. Permi siya. Pag sinabi niya mahal ka niya, mahal ka niya. Pag sinabi niya tutulungan ka niya. Huwag ka nang bibitaw sa kanyang patakaran. So lahat tayo dapat nakaayon sa gusto niya. Dapat tayo nakasunod sa layo ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi sinungaling. Okay? Sabi ng isang pangulo, tanda ko, meron sinabi siya, ako maraming kong kasalanan na ginawa sa aking buhay, pero isa sa hindi ko ginawa yung magnakaw. Or salita ng politiko yun. Pero may mga ganun tayong ugali na, oo, hindi ako mapagkakatiwalaan sa ibang mga bagay, pero sinasabi ko siya, eto, magkakamatayan tayo. So sinabi ko siya, totoo to. May mga ganun eh. So, yung friendship, yung relationship, dapat ando doon yung honor, respeto sa isa't isa. Lalo na, ang Diyos ay hindi rin siya sinungaling. Yung sinabi niya sa iyo, pinangako niya, tutuparin niya. So sa ating pagiging Kristiyano, ano yung mga pangako ng Diyos na napanghawakan niya, na tinupad niya? O hindi pa man niya tinutupad? Antayin niyo, tutuparin yan. Matthew 7, verse 7 to 8. Ito yung sabi ng Bible. Basahin natin. Ang humihingi ay tumatanggap. Ang nagagalak ay nakasusuko. Ang mga gawin ay nagbubusa. O, sino tatanggap? Sino tatanggap? Pag humingi ka. Okay? Ang naghahanap, nakakakita. Okay? Ang kumakatok, pagbubuksan. Eh, hindi ka pa nga humihingi. Nagtatampo ka na kagad. Di ba? Na hindi ka naghahanap. Nadidismaya ka. Paano ka magkakaroon? Paano pagbubuksan ng langit? Hindi ka kumakatok. Ask, A, ask. S, seek. K, knock. So, ASK. Sabi ng Diyos, humingi ka. Gusto pagbusan ka ng Diyos, kumato ka. Talagang gano'n eh. Hindi pwedeng, alam naman pala ng Diyos yung pangailangan ko eh. Oo, alam niya. Pero gusto niya makapag-communicate tayo sa Kanya. Hindi pa pwede yung binabali mo lang mo siya, wala akong pakialam sa Kanya. Tapos pag may kailangan ka, gusto mo, agad siya. So again, gusto niyong magkaroon? Humingi ka. Gusto mo tumanggap? Humingi ka sa Diyos. Gusto mong makasumpong, makita yung gusto mong makita? Hindi maghanap ka. Sa Diyos mo lahat hanapin yun. At tanda mo, pagka kumakato ka sa Diyos, pagbubuksan ka niya. Mga pangako ng Diyos yan. Luke 1:37. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Ano sabi ng Bible? Basa. Walang salita mula sa Diyos na hindi nakakabisa. Walang imposible sa Diyos. Tignan nyo, walang salita mula sa Diyos na hindi magkakabisa. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Diyos, may bisa, may saysay. So, at walang imposible sa Diyos. Eh sabi nga, subukan nyo talaga Diyos eh. Subukan nyo Diyos. Pag di kayo nataranta, pag biniyayaan niya kayo, eto nga eh, tignan nyo. Jeremiah 33 verse 3. Ano hamon niya sa atin? 33 verse 3, basa. Hayaan ng Diyos sa kanyang sa sagot at pagpapakayan ng mga kapila at hindi Actually, mababaw pa yung Tagalog eh. Sabi ng Bible, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Sobrang ipagkakaloob niya sa iyo. Yung mga bagay na hindi mo talaga naintindihan. Na talagang dapat na lang gawin natin, magpakumbaba tayo, magpasalamat. So isipin nyo, ano yung mga ginawa ng Diyos sa inyo the past days, the past year? Ano yung ginawa sa inyo ng Diyos na biyaya na dapat natin pagpasalamat? Ang lundunan lahat ng yan, sa ating pangailangan, ilalapit natin sa Diyos, ito isipin natin, lahat ng ating pangailangan, panghawak sa pangako ng Diyos, lahat ng gusto natin mangyari,
lahat ng hangarin natin para tayo gumaan sa pasanin natin, dapat naka-angkla dito. 1 John 5:14 and 15. Basa. Kung Dininig niya tayo at nagkakalakomanan ng mga kaibigan. okay, paano di ka ma-discourage? Ito, tandaan nyo. Okay, gusto nyo digin niya tayo? Gusto nyo ipagkaloob yung ating mga hinihiling? Dapat, yung hihingi nyo, ano sabi? Ayon sa kalooban niya. Dapat ang hihingin nyo ayon sa gusto niya. Hindi kayo ang boss. Siya ang boss. Dapat lahat ng pangailangan natin, lahat ng nasa na puso natin, sabihin, not my will, but your will be done. So meron kang pasanin, meron kang problema, meron kang anumang bigat sa loob mo. Pag ito ang gusto ko saan mangyari, but not my will, your will be done. So tandaan niya, ito, yan ang lululat eh. Pag humingi ka, dapat ayon sa kalooban niya. At pag ayon sa kalooban niya, diringgin niya at ipagkakaloob niya sa iyo. Dapat ayon sa kalooban niya. Sa talata pa nga, hindi ko nailagay, John 14:14, kaya sabi ng Bible, if you shall ask anything in my name, I will do it. Sabi ng Bible, tinayin sa Bible niya. Ano man hingin mo sa akin pangalan, bibigay ko sa inyo. Pangalan niya, ang tatawagin natin. Kumaga, pupunta ka sa isang lugar, meron kang badge, meron kang pass, dahil kay Pedro Castillo, paparaan ka. Dahil sa meron siyang card, pararaanin ka. Ang biyaya ng Diyos dadaloy sa atin, ang kanyang nice mangyari, ang nice magandang mangyayari sa inyo kung yun lahat kalooban ng Diyos. So hindi kanya pababayaan. Tarata, Deuteronomy 31:6. Ay basa. Kita nyo, no? Basta pagkatapang ka, huwag matakot. Ang Diyos kasama mo eh. Kasama ng kanyang bayan. Hindi sila pababayaan. Mga salita ng Diyos yan. Pagka tayo meron takot, meron tayong pangamba, alalahanin yun, sabi ng Diyos. Magpakatibay ka, magpakatatag ka, huwag ka matakot. Hindi kanya iwanan. Hindi kanya pababayaan. Kung iniwanan ka man ng mga inaasahan mo, ang Diyos hindi ka iwan. Last verse, 2 Corinthians 1:20. Tira nyo. Basa. Lahat ng pangako ng Diyos ay Oo. kay Kristo. Kaya sa pamagitan niya ay sinasabi sa ating Okay? Pagkalati ng Diyos. Meron kang panalangin sa Panginoon, nagkaloob ng Diyos, sabi ng Diyos, bibigay ko sa iyo. May talata pa nga sabi natin sa unang hari kung natatanda ko yun Ang sabi ron anong gusto mong gawin ko sa iyo? Pagka ganun talaga usapan, bankable yung kanyang salita. Ang kulang na lang sa atin talaga, pagtiwalaan siya. So again, anumang suliranin meron tayo, anumang pasanin o pagsubok, tandaan niyo, ang Diyos ay binibigay ng assurance na hindi ka dapat lumihis na landas. Diretso ka lang. Doon ka lang sa tama. Hindi man ibibigay kagad ng Diyos sa iyo kasi baka hindi pa panahon. So doon ka lang manatili sa tamang landas at huwag kang bibigay sa mali, huwag kang susuway, huwag kang magkakasala. At ang Diyos naman, bigyan din tayo halimbawa na siya ay sinubukan mismo ni Satanas. Hindi natin babasahin sa Matthew chapter 4. Basahin niyo na lang sa bahay. Sinubok siya, sabi ni Kristo, nasusulat. Puro nasusulat. Pagtiwala natin sa salita ng Diyos. Yung ating tagapagligtas, nagbigay ng halimbawa, nagkatawan tao, kahit anong tukso ng dyablo ang gawin sa kanya, panlaban niya, nasusulat. So ang mundong ginagalawan natin, yung ating iniikutan araw-araw, punong-puno ng trap, para tayo ay bumigay, para tayo ay magkasala, tulad ni Peter, na nung dinakot si Kristo, sinundan niya si Kristo, pero malayo. Sumusunod ka kay Kristo, pero malayo. Kumbaga, gumagawa ka ng ilang kalooban ng Diyos, pero hindi lubusan. So, sinundan niya si Kristo ng malayo, nakapag-usap siya sa mga meron doon, hanggang sa nakulitan siya, nagmura pa nga siya. Di natin babasahin, pero nasa Matthew 26 yan. Itong klase ni Pedro ito, na nakaroon ng pangalawang pagkakataon, hindi rin po pwedeng hindi pagkaloob sa atin. Kaya sabi ni Kristo sa kanya, pa ikaw ay nakapanumbalik na, palakasin mo ang kapatiran. So tayo, may mga kahinaan tayo, minsan umiigkas tayo.
Alam niyo, sa Tanggaray, ganun eh. Di ba? Umiigkas. Parang nawawala sa hulog. Pero pagka nakapanumbalik ka, palakasin mo naman yung iba. Dahil kung ikaw ay nakapagtagumpay, makapagtatagumpay din naman tayo. So, lagi tayong sa Diyos lang. Huwag niyong malimutan yung pangako niya. Kung yung tao na pagkakatiwala natin, pagtiwalaan niyo sinabi ng Diyos. Wala siyang hindi tutuparin, hindi siya sinungaling. At ang sabi niya, yung oo. Pag sinabi kong tutugunin ko yan. Hindi nga na sa ating panahon, kundi man sa ating panahon, baka sa ibang pagkakataon. At ang Diyos sumasagot sa tatlong paraan. Una, oo. Pangalawa, baka hindi pa kalooban yon, sasabihin niya, hindi. Di ba? Pangatlo, baka sabihin ng Diyos, wait lang. So, sa tatlong sagot ng Diyos na yan, Lord, ang panalangin ko, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Okay, may isang tao na, isang guro actually, at naglagay siya sa whiteboard ng 4 tsaka 2. Makatabi lang, 4 at tsaka 2. So, ano sagot? Sabi niya sa mga estudyante. Sabi niya isa, 6. Sabi niya isa, hindi, 8. Sabi niya isa, 2. Sabi niya isa, sir, ano ba talaga sagot? Actually, wala sa mga sagot nyo ang tamang paraan. Ang una niyong titingnan, pag kami suliranin, yung may mga ganyang usap, ano ang problema? So, hindi pwedeng sabihin 6 ang sagot, hindi pwedeng 2, hindi pwedeng 8. Di ba? So, tanong nyo, ano ba yung problema dito? So, pag nilagyan ng X sa gitna, sa edi 8. Pag nilagyan ng plus, edi 6. Pag nilagyan ng gitla, edi 2. So, in solving the problem, ano una yung gawin? Tingnan, ano ba yung problema? So, ano problema meron kayo talaga? Minsan, napagtripan mo lang eh. Pagkagising mo sa maga, nakasimakot ka agad eh. Pati mo talaga, ano kayo problema ko? Ba't kaya napakasama ng ang araw ko? Basta sama ng isip mo. Basta may mga tao ka nakita, naaasar ka. Wala, trip mo lang. So, tapos magkukos na ng problema yan. Hanggang sa may makakasalubong ka, nangungusumin rin sa buhay. So, para masolve ang problema, ano yung problema muna? Tapos, hanapan ng solusyon. Of course, babalik talaga tayo sa Diyos. Again, the message is, walang problema beyond God's power. Ang problema palagi nasa atin. Tulungan tayo ng Panginoon, okay? Tayo mag-pray.